Hello guys and welcome back to Tarot Page Philippines. So this video, gawin natin ang weekly horoscope para po sa may mga Sun, Moon at Rising na Virgo for November 24 to 30. Kung bago kayo sa channel, subscribe, like, and share. Kung hindi mo alam kung ano yung Sun, Moon at Rising sign mo kasi importante siya, sa dulo po ng video may link tayo para mapanood nyo po. Remember that the readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. At kung gusto nyo pong suporta ng channel natin para lumago po ito on a monthly basis, you can use the join button sa baba. Kung gusto nyo pong one-time support, you can use the thanks button naman. Virgo, kamusta ka? So, meron tayo ditong number 34, Spark. Bakit? Ba't ang dami sa inyo nawawalan na ng drive? Nawawalan na parang, napapagod na ako, parang walang nangyayari. Parang wala naman nagsusupport sa akin. Tapos, dagdag pa tong Mercury retrograde na hindi maganda yung effect. Diba? Parang, iba sa inyo nagkakaroon ng problema sa mga signals, nakaproblema sa mga banking transactions nyo. Iba naman nagkakaroon ng problem with their mobile devices or sa mga applications na ginagamit nyo. Well, my dear, don't let sabi nga huwag mong hayaan yung nangyayari sa paligid ang magdikta or sumira ng iyong inner peace or ng iyong inner desire. Kasi, sabi nga sa akin noon before, ng isang nag-mentor sa akin, ang buhay is a matter of choice. Parang Pokemon yan. Pipili, I choose you. I choose to be inspired. I choose to be happy. Or I can choose to be down. Pipiliin mo. Kung ano yun. Kumbaga nakalatag na sa harapan mo yung emotions, yung mga bagay-bagay, mga nangyayari. Then option mo na yun, choice mo na yun, kung hahayaan mo na maapektuhan ka o hindi. Kumbaga, andoon na, ikaw, hindi natin pwedeng sabihin na nadala ako. No. Ang totoong sasabihin talaga natin, nagpadala tayo. So right now, you need to make a choice. Magpapaapekto ka ba? O ikaw ang magiging driver ng sarili mong emotions? Kasi, yung crossing card mo is number 25. Metamorphosis. Okay. So, medyo nawiwindang ka sa mga changes na nagaganap. Okay. So, it's okay, Virgo, kung medyo parang nadadala ka or parang naguguluhan ka, nabibigla ka sa mga pagbabagong ginagawa ng universe. That is part ng evolution. That is part of your progress. Parte siya ng pag-angat mo. Kasi at the end of the day, hindi ka pwedeng maging stagnant. Yun yung sinasabi ng card. Kumaga, ang isang butterfly, bago yan naging magandang butterfly, di ba? Naging muna siya. Naging itlog muna siya hanggang naging caterpillar, hanggang naging cocoon, hanggang naging butterfly. So, may stages siya na sinusundan. Ikaw din. You are in the stage na kung saan hinahayaan ng universe na mag-evolve ka, mag-develop ka into someone who is stronger, who is better. Kasi, metamorphosis this is a major breakthrough na parating sa'yo. Hindi siya struggle. It is a moment na opportunity para ma-develop mo kung ano mga skills na meron ka at mailabas mo pa yung ibang mga talents na nakatago sa'yo. Masakit nga na mahirap, pero worth it yan. Promise. Now, andoon yung desire card mo. We have here is number 12, slow and steady. Okay. Alam ko naman na parang andun yung moment na kailangan ituloy ko to, kailangan may mangyari, kailangan gawin ko to, kailangan ko na parang andun yung point na ang term na yun na strike while the iron is hot. Parang, sige, hanggat kaya, pokpokin natin. Hanggat kaya, ituloy natin. Hanggat may pagkakataon, grab lang natin. Okay. So, sinasabi kasi din ng card na to, na andoon na tama naman na meron kang desire, pero just a brief na paalala lang ha, Virgo. May mga moments din kasi na kailangan nating tumigil. Kumbaga sa karera,
kailangan natin ng pit stop. Kailangan din natin ng evaluation. Huwag yung sobrang push lang, ha? Kasi, minsan doon tayo pwedeng mawala sa tamang direksyon natin, eh. Kasi kapag hindi tayo nagkakaroon ng moments of evaluation, hindi natin nakikita din yung progress natin. Baka mamaya, along the way, meron palang dapat baguhin, hindi natin napapansin. Kasi wala tayong evaluation moments. Now, yung this foundation mo is number 2, gentle gardener. Sa mga tao na you are in a partnership, pwedeng romantic to, business, o kung ano mang klaseng relationship to. Minsan naghahanap lang naman din kayo ng words of encouragement. Minsan hindi niya encouragement. Yung punto lang na yung may kita mo lang nakangiti sa'yo o andoon na alam mo na sinusuportahan ka, enough na yun sa'yo eh. Andoon na minsan hindi mo na kailangan talaga ng salita mula sa mga tao. Minsan yung mga bagay, minsan nga yung simpleng kinamusta ka lang, kung ano nangyayari sa'yo, andoon na enough na yun eh. Andoon na malalim na yun. Andoon na malaki yung impact nun sa'yo. Kaya sabi ng cards. Kaya siguro andun din na may mga iba sa inyo na feeling nyo yung, wala, hindi na ako pinapansin ng iba kasi wala silang kailangan. Ayan. Don't let that emotion ang sumira sa'yo. Huwag mong hayaan lasunin ka ng mga ganong negative emotions. Oo, totoo. Lahat ng nararamdaman natin valid. Kung nasasaktan tayo, disappoint tayo, valid yon. Pero yung actions na gagawin natin base doon sa emotion na yun, doon tayo pwede magkaroon ng problema. Think before you act. Ano yan? Choose. Sabi po kayo, di ba? I choose you. Piliin mo yung yung tama. Okay, so in the past, we have your number 13, solitude. So this card is also advising kasi, pinapakita sa past mo na dami sa inyo, no, na tagang gumawa kayo ng paraan para sa sarili nyo. Yung tipong halos kung sa work or negosyo or kung ano man to responsibility sa buhay nyo, talagang ginapang nyo siya. Talagang andun yung punto na humanap kayo ng paraan para maging effective para sa inyo, para mag-grow. Na nakakalungkot lang, no, na during that time na binibuild mo yung sarili mo, yung mga pwedeng kabuhayan mo, andoon na ang daming hindi naniniwala. Andoon na yung mga tao, feeling nila, na mga, puro negative yung nasasabi. Nako, mahirap yung ganyan, hindi pwedeng ganito, puro blah, blah, blah. Imbis na bigyan ka nila ng advice o paano mo improve, puro negative lagi. Kaya siguro andun na parang, natuto ka din paano mo i-filter. Ginamit mo na parang, okay, sinabi niya hindi maganda to, bakit kaya? So, andun na mas lumawak yung pag-iisip niya tungkol dun. Para mas maintindihan niyo paano yung gagawin niyo. Kasi nga yung mga tao, which is actually normal yan, laging ang saya-sayang gustong-gusto, laging negative ang napakita. Siguro parang toxic Filipino culture na natin yun. Well, don't worry. Kasi sa future na ikaw, meron tayo ditong Wizard of Awareness. Ayan. So, medyo nag-shift tayo from being a Pokemon Master. Napipiliin mo yung emotions mo. Andoon na magkakaroon ka ng team song ng Pusong Bato. Kasi ano yung point na hindi mo nahahayaan yung mga salita ng ibang tao ang humatak sa'yo. Kumagaan din yung punto na titignan, para ka ang magiging lating nito, para ka ng agila, na gagamitin mo yung lakas ng hangin ng bagyo para mas makalipad ka ng mas mataas at mas malayo. At kumaga, mag-glide ka na lang talaga sa hangin. Kasi andun yung punto na yung realization mo na yung binabato nila is pwede mong gamitin is to improve yourself is nandun. May nabasa ako na sabi, even yung maduming tubig is pwedeng gamitin para pandilig. So parang ganun yung magiging theme mo very soon.
So, kung naka-resonate ka sa reading natin, invite kita to subscribe, like, and share para mapanood mo yung future videos. But for now, tuloy natin yung reading mo. Your physical environment, we have here is number 35, education. Okay, balik tayo dito sa unang mong card, si Basi Spark, para nawawalan ka na ng inspiration or nawawalan ka na ng drive, nahahapo, napapagod. So, ito na yung pinapala naman ng card sa'yo. Ng physical environment. Habang yung mga hinihintay mo, yari, sabihin natin, sa work mo, hindi maayos yung internet connection. Habang hinihintay mo maayos siya, kasi wala na sa control mo yon, gamitin mo tong moment na to expand your knowledge. Gamitin mo yung moment na to make yourself mentally stronger. So, andun yung mga tipong magtabi, may mga nakikita kang libro before, parang interesting, napapatingin ka dun sa mga articles, ganyan. Go for it. Bigyan mo ng chance yung sarili mo to expand your knowledge. Expand mo yung alam mo, yung mga, sa work mo, ano ba tong process na to? Downtime, basahin mo, hayaan mo na ma-absorb mo siya, hayaan mo maintindihan mo, hayaan mo ma-build ulit yung kaalaman mo tungkol sa mga bagay-bagay. Kasi, in your emotional environment naman, meron tayo dito 37. Ayan, cleaning house. Well, literal. Napansin ko, karamihan ng kilala ko na mga may placements ng Virgo. Napaka-metikuloso sa bahay. So, literal, kailangan mo talagang mag-revamp. And ito na kasi yung moment din, no, kung may mga kailangan kang i-dispose, gawin mo na. Kasi nakakadagdag din siya sa clog ng mga iniisip mo. Parang pag nakikita mong magulo o ang daming abubot, nahihirapan ka, naapektuhan yung pamamaraan ng pag-iisip mo. So, tama lang na dispose na sila. Kung kailangan mo itapon, go. Kung kailangan mo ibenta para maging pera, why not? Kung kailangan mo pamigay para mas mapakinabangan pa ng iba, that's nice. So, andoon na kailangan mo ng decluttering. Para andoon din na you will, kumbaga magre-reflect yun yung physical natin in our emotions and our in our mental health. Kaya mapansin mo, kapag magulo yung bahay, napansin ko rin yun, sa mga bahay na mga napuntan, kapag magulo yung bahay, ang gulo din ng mga tao. Parang ang gulo ng utak nila, ang gulo ng emotions nila. But for people na andun yung bahay nila is maayos, everything is also doing well. Now, this is your hopes and fears. So we have here number 5, goblin or goblins. Walang masama, maging mukhang pera. Kasi yun naman talagang desire, hope mo more money, more fun. Pero, ito nakainis sa mga nagmamamaru. Nasabi nila, hala, money is the root of all evil. Isang gusto ko nalang hampasin Parang gusto kong tanungin, sure ka? Sure ka na yan? Sure ka? Final answer na yan? Well, let me correct that. Ang sinabi talaga doon, the love of money is the root of all evil. Walang masama na mag-focus or mag-dream or mag-desire tayo ng pera. Kasi nagtitiwala ako, nagagamitin mo yan for something better. Ang nagiging problema, kapag yun na yung nagiging focus, yun na yung nagiging first love natin, may balance ka Alam mo yung may filtering system ka. So, walang masama na nagde-desire ka ng more. Okay? Now, in the future, meron tayo ito number 51, moonlight. Ayun din. Very soon kasi ang dami sa inyo na burnout na emotionally. Siguro kasi nagsa-surface na yung sa past nyo na kailangan nyo i-deal with. Well, yung mga nakita ko dito na magkakaroon kayo ng moments talaga na you will need to magkaroon ka ng escape. Yung vacation, a moment na parang lalabas lang para sa mag-isa or pupunta ng ibang lugar para maibay lang yung ihip ng hangin. So there will be an opportunity para mag-detox, para ma-set free for that moment, para makalaban ka ulit. So I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely.
At kung bago kayo, subscribe, like, and share. So maraming salamat. God bless, Namaste, Hare Krishna, blessed be, and hope to see you soon. Lapot sa Baguio. Bye for now.